Ito po yung sinabi ni Brother na sa ganitong pagtitipon at gawain ng Diyos, mahalaga po ay mayroong binding prayer. So actually, ginagawa naman po talaga natin yan bago po tayo magsimula. Amen? Hindi natin yung nakakalimutan kasi yun yung isa sa mga pamamaraan po ng bawat ibang niyaman na siya ay para mas lalo po tayo kasihan ng banal na Espiritu. Amen po? Amen! So, oras na ito, sige po, wag po natin pang hinayangan ng pagpalakpak. Sa pagpalakpak na yan ay para sa ating Panginoon. Lahat ng mga nagagalang ang kanilang mga puso. Sumisirano! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Handa na po ba kayong mag-alay ng mabuti sa ating Diyos? Naniniwala po ba kayong magagawa natin ang lahat pagkasama natin ang ating Panginoon? Nagsasabi tayo ng gawin ng lahat pagkasama niya ang Diyos. Hallelujah! Tayo magpuri sa ating Panginoon. Lumalakas ang aking Amen! Praise the Lord! Tayo mawin sa ating Diyos. Hallelujah. Sino dito yung malalakas sa katawan?
Pinagaling ng Diyos. Hallelujah. Maniwala tayo, manalig po tayo. Lahat ng nagpupuri, lahat ng sumasayo, umiitak sa presensya ng Panginoon, ay magaling na magaling na. Amen. Patuloy po tayo magaling ng papuri sa ating Diyos. Simoy ng hangin. Hallelujah. Hallelujah. Alampakan po natin ang ating Diyos. Ay magpuri kayo ang ating kalay. Sinaniwala siya'y tagumpay na. Hallelujah. Hindi pa man tayo gumawa ng ating prayer request. Kapatid, ibibigay na sa inyo ng Diyos ang nanakilip pa ng Panginoon. Amen? By faith, mga kapatid, aking ipunanin, lahat ng umaten, lahat ng mga
Dumalot ang gawain itong mamaya uuwing pinagpala. Walang uuwing biguan. Lahat ng biyaya ko lang ilawan niya. Sa pagkakapat ng Diyos. Ano po? Kaso natin natin mga kamay. At tayo may marami ang pagsamba sa ating dahinang Yahweh. Hallelujah. Tunay nga Panginoon, ikaw ay tapat. Tunay nga, ikaw ang Diyos na tumawag at pumili sa aming Panginoon para kay aming paglilingkuran. Salamat Yahweh sa pagbibiling ito. Ay ikaw po Panginoon ay patuloy namin matangkila Panginoon at patuloy namin tuwan natin sa lugar na ito. Panginoon, bagamat kami po ay nagkasala, kami po ay nagkulang. Hayaan mo Yahweh Shaddai na sa aming pagpupulit pagsabay paibalik namin ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng papuri at pagtangilan ng tanging sa iyo lamang Panginoon. Kaya ngayon pa lang aangkin po namin Panginoong Jesus ang katapatan ng iyong pangako sa amin. Hallelujah. Praise you Jesus, Lord.
palakpak at mamulia at kanilang Yahweh El Shaddai. Salamat sa Diyos at oras ito tayo muna ay upo. Tayo po ay dadako po sa pangalawang bahagi ng gawain ng Diyos, Sister. Sa mabiyang pinapalan na po sa iyo po, Sister B. Mapagpalang hapon din, brother. Amen. Salamat sa Diyos. Tayo po ay muling nakarating sa paniyaya ng Panginoon dito po sa lugar ng Kalantipe. Ano po? Kaya napakabuti po ng Diyos sapagkat tayo po ay kahit tayo po ay palipat-lipat po ng chapel ay hindi po nababawasan ang mga likod ni Yahweh Shaddai. Amen? Kahit malayo talagang ipinoprovide po ng Diyos yung sasakyan para makarating po sa lugar na ito. Amen. Amen? Kaya sino po sa oras na ito yung mauuna po magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Ayan po ang ating kapatid. Praise the Lord. Malakpakan po natin at purihin natin ang ating Diyos. Praise to Jesus. Yahweh Shaddai, maraming salamat po. Na alam ko po na marami akong pagkukulang sa iyo, Yahweh Shaddai. Kasi po noong Friday, ako po ay tinakbo sa hospital sa Green City. Ang anak po ng mga anak ko, check up lang. Pero sabi po ng doktor, huwag mo natin ulit, pay natin. Tapos po, dinoscopy po ako. Salamat po kay Lord. Dahil yung pray ko at yung pinamit natin ngayon, lagi ko po inaawit yun. Tsaka yung dakila ka, Panginoon. Sabi ko, ikaw Panginoon ang mamuna sa buhay ko. Dahil wala akong magagawa, sabi ko, kung ang step nilang sakit na ito, sabi ko, na wala naman akong magagawa kung hindi lang ikaw ang kakapitan ko. Thanks God po, overall check-up. Puro po talaga clear. Tapos po, kumuha po sila sa sipura ko, yung was nila. Thanks God, walang cancerous. Kaya Yahweh Shaddai, maraming salamat po. Alam ko, marami po ang pagkukulang sa inyo. Lagi po ang uma-absent sa gawain. Kaya po ngayon, nandito po ako at isishare ko po yung kabutihan niyo. At pinagaling niyo uli ako. Thanks God. Maraming blessings po. Praise the Lord. Thank you for natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon sa kagalingan po natin kapatid. Sunod po tawagin po natin Sister Grace Ponce. Purihin po natin at palakpakan natin na bilang ng Panginoon sa buhay natin kapatid. Magandang hapon po sa inyo lahat mga brothers and sister. Hi po. Last week po, hindi po ako nakapagpatotoo kasi po nag-ilista po pala, nalit po ako. Ipagpatotoo lang po nung yung pong pinaano po sa inyo na baby po, yung pamangkin ko po. Thank you po Lord, ayun po, magaling na po siya. Salamat po Lord. At ang pangalawa po, yung kagalingan po sa aming pamilya, Lord, yung anak ko nagkasakit, yung dalawa ko pong anak. Pero ngayon po yun, okay na, kahit po yung asawa ko, ako po, puso po ngayon ng trangkaso, pero pag po talaga kay Yahweh Shaddai ka, kahit isang araw lang po yung sakit mo, gagaling ka. Isang tawag mo lang po sa kanya, gagaling ka. At ang pangatlo po, thank you Lord, yung bahay po ng mga pamit ng nanay ko, tatay ko, na-approve na po. Nakuha na po ng kapatid ko dito po sa May Angeles. Thank you Lord, anytime, pwede na po lumipat ang mga magulang ko. Nasa kapatid ko na po yung susi. Dati po, nakikitira lang po kami. Palipat-lipat, pinapalayas lang po. Kasi wala po talaga kami totally lupa sa Makabebe. Ang hirap po ng ganon, Lord, yung pinapalayas ka. Pero sa tulong po ni Yahweh Shaddai, may tita po yung tatay ko. Kinukop po kami, maliliit pa lang po, para po kami sardinas, maliit lang po yung pinaano po sa amin. Pero po, salamat po Diyos, nakaraos po kami ngayon. Malaking biyaya po ang binigay niyo sa amin, ang pinagkalawang niyo. Salamat Lord, thank you Lord. God bless po. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Answered prayer ang ating kapatid sa biyayang pinatalab ng ating Panginoon. Sunod po natin sa Sister Estrella de la Cruz. Diyan po ba? Ayan, si Sister. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
Praise the Lord. Palakpakan natin natin Panginoon. Bigyan natin birthday po ng sister. Yung sa ating kapatid na yan, talagang punong-puno ng kasiyahan pag nagpapatotoo. Amen. Talaga ang Diyos po, pag ang Diyos po ang kumilos sa buhay po natin kahit maraming problema, kahit maraming pagsubok, ay lagi tayong pinapangiti. Amen. Hallelujah. So po natin, Sister Carmelita Devin. Amen po. Sinanay na. Sige po, purihin po natin ang palakpakan ng ating Diyos. Sa inyo lahat, mga ka-sister, ka-brother, gandang nangyari sa tayo. Ang ipapagpupo lang po, akala ko hindi ako makakadalo. Nagbilas po ako kung sinasakta ko yung inumin namin na sumba po ako ng dagalan ko yung tuhod ko, tinapalan ko lang po na sa loob. Sabi ko, Yahweh, kakalo ako, hindi pwede hindi ako tumago. Pagaling mo ako, pagaling mo yung tuhod ko, iyak ako pag-alis na rin ako, hindi ba ako natutulog, stress na, wala pa ako. Lord, hindi na, alam ko naman ikaw ang tagapag-ano namin sa mga kailangan namin sabi ko. Tapos, kung lalakad ako, Lord, bigyan mo ako ng pamasahe. Ngayong mga salamat yung ako ko. Ilang ka na ako 5 taon. Talagang ikaw, hindi ko kami pinapapayaan. Talagang pamasahe ako. Salamat. Tapos salamat ka mo, Lord. Ang masakit ko, ikaw lang ang magagamit ko. Wala akong iniinom na gamot. Kahit medical, wala akong iniinom. Lord, ikaw po ang tagapag-gamot ko, ikaw lang ang magagamit ko. Hindi po ako nagpapacheck up, kahit anong check up, wala. Sinasabi ko lang kay Lord, kung meron ako nararamdaman, napapagaling ko. Sabi ko, Lord, pagkalingin mo yung ulo ko, masakit. Lord, pinahirap ko sa labis na rin sa tayo, nawala. Lord! Praise the Lord. Purihin at palakpakan mo natin ang ating Diyos. Napakasimple naman ng hindi nga na alam niyo po, mabuti ang Diyos na po hindi matama ang Panginoon. At higit sa lahat, napakapalad ni nanay kasi wala siyang ibang iniinom na gamot, wala siyang ibang maintenance, kundi ang umatay. Amen. Kumbaga, kulang na kulang ang kanyang araw kapag hindi siya nakadalo ng gawain. Amen? Kasi bakit? Kasi bakit, sister, alam mo, kapag nasa gawain po tayo, kapag meron tayong mga problema, meron tayong mga kabigatan sa buhay na dinadala, dito po, pag nasa gawain tayo ng Panginoon, mas nakakapag-isip po tayo ng maayos. Amen? Nakakalimutan natin yung mga alalahanin at pinapalitan ng Diyos ng kapanatagan ng kalooban. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo magkikilos ang Diyos? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And last but not least, tawagin po natin Sister Mercedes Manlabas. Amen. Parang first time ng ninalay mag-share. Palakpakan po natin ang purihin ng ating Panginoon. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sisye ko lang po sa inyo ang inyong aliliyaw sa Lord, salamat. Nagpapasalamat po ako sa ginawa sa akin. Timpuan ako, nag-abroad, sinalalang po yung lupa namin. Nakikiusap po, naalis po siya. Sinala po yung lupa ko. Ngayon po, salamat po, Lord. Sabi nga po, ba't daw sinala ko yung lupa ko para magpunta doon? Mahirap daw po magpunta sa Paris. Wala akong magagawa. Gusto niya, sabi ko. Pagbigyan ko siya. Ngayon po, Lord, sa loob ng 1 taon, nakaalis po siya. Yung po kumuha sa kanya, 2 taon po bago nakaalis. Pero siya po, 1 taon lang at 2 buwan nakaalis po siya. Salamat po, Lord. Yung anak ko namang isa, matagal lang yung uuwi. Nung po birthday ko, binigyan ako surprise. Umuwi po siya noong July 31.
10 taon na po siya inuuwi. Lord, salamat. Salamat po sa biyaya na binibigay niyo sa akin. Sana po, Lord, yung anak ko po, malamig daw po doon. Palakasin po ninyo ang kanyang katawan para kayanin niya ang lamig sa lugar na pinagtaan niya. Salamat po, Lord. Salamat. Praise the Lord. Palapakan po natin. Pagkin sila El Shaddai. Hallelujah. Alam niyo po, iba po talaga pagka ang isang magulang ang nag-aalala pagdating po sa kanilang mga anak. Ano po? Lalo na ng pagka nasa malayo. Amen. Kasi hindi natin alam po ano yung talagang sitwasyon po nila. Amen po ba? Amen. Talagang gagawin po natin ang lahat para sa ating mga mahal sa buhay. At alam ko po, kahit gaano man po kalayo ang inyong anak mga kapatid, no, para po doon sa kanilang mga pangarap sa buhay, ay yung panalangin po natin, talagang kaya naabutin sila ng Diyos. Amen? Amen. One step away, sabi nga po, kapag tayo po ay nanalangin sa ating Panginoon, iingatan, gagabayan po tayo po, proteksyonan ng kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kasi tayo at tiwala po sa Kanya. Panghawakan mo yan, sister. Amen. Katulad po ng ginawin natin kanina, sabi, pangako mo, aking panghawakan. Ako, ang kinin po natin ang pangako ng Diyos. Sapagkat hindi pa man nililikha ng Diyos ang buong mundong itong sandaligdigan na ito, ay alam niya na kung ano ang ibibigay niya po para po sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon at sa oras na ito. Handa na po ba kayo makinig ng mabuting balita ng ating Diyos? Hallelujah. Sige po, tayo po ulit magsitayo at habang tumatayo, pumapalakpak ng malakas at pupuri sa kanilang lawag at alam siya. At ang gagamitin pong daluyan, alulot ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon, ang ating pong minamahal na kapatid, Brother Monico. Let's see.
aming buhay. Kaya El Shaddai, ang Diyos ng lahat ng naririto ang kaluluwa, na sa iyo ay nagpupuri, nag-aalay ng parangal, sumasamba, tumahanap sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat o Diyos sa pinagpalang sandaling muling ito, na kami po ay iyong kinatagpo. Tunay nga na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, na hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan man. At hindi mo kami kalilimutan na kami ay dalawin sa araw na iyong itinakda, upang minsan pa kami hatiran ng mabuting balita na siya magpapatatag sa aming pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ang magtutulak sa amin, upang ikaw ay aming kilalanin, sambahin, papurihan at paglingkuran ng aming buong puso, buong isip, buong kaluluwa at ng aming buong pagkatao. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, mangusap kang personal sa aming mga buhay, Panginoon, at kami po ay makikinig. Hangad namin, Panginoon, ang mabuting balita ang iyong ihahayag, hindi lamang namin marinig, kundi ito'y tumagos sa aming mga puso. Bigyan mo kami kalakasan at kakayanan na ito'y aming may sa buhay, na sa ganon maranasan namin ang dalang kapangyarihan ng iyong mga salita, na siyang magdadala sa amin sa isang buhay na ganap at kasiyasiyan. Ang mga salita mo magdadala sa amin sa iyong piling sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Oh
ang ating mabuting Diyos. Yung papuri ng mga anak ni Yahweh El Shaddai. Yung papuri ng nakakarating sa langit. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat at napaka-presko, hindi mainit ang araw, hindi malakas ang ulan. Ibig sabihin tayo pinagpapala ng Diyos. Naniniwala po ba kayong mahal tayo ng Diyos? Yes. At tanong, kayo ba, mahal niyo ang Diyos? Sino ang sasabing mahal niya ang Diyos? Maniniwala na sana ako pero parang 50-50. 50% nagmamahal sa Diyos. 50% parang hindi naman talaga mahal ang Diyos. Bakit? Kasi sabi ko, itaas ang kamay. Tinitipid, pati pagtaas ng kamay, ganyan lang. Itaas ang kamay. Ibigay ang pinangmalakas ko palakpak kay Yahweh El Shaddai. Yung palakpak hindi kinumurito. Yung palakpak hindi tinitipid. Dahil ang pinapalakpakan natin ay Diyos ng mga Diyos. Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Kaya bigay ninyo yung pinakamainam. May kasamang sigaw. Hallelujah. Ngayon, naniniwala na ako. Kaya dapat, hindi lang ngayon kayo malakas magpuri sa Panginoon. Dapat sa bawat pagkakataon na meron kayo, ibigay ninyo ang pinakamainam yung pagmamahal sa Diyos. Handa na po kung makinig ka nagmamahal sa Diyos? Talaga, tinan mo nga. Yung nagmamahal sa Diyos, dala-dala yung kanyang Bible. Bubuksan na natin ngayon. Ang salita ng Diyos, nasa altar, inaalikabo. Pwede ng taniman ng mais. Tumayo po tayo. Hindi nabubuksan. Hallelujah. Ang ating pong pagbasa, ito pa yung ating ebanghelyo sa darating na linggo. Amen? Sabi dito sa El Shaddai Ministry, we are on the fourth gospel. No? Fourth gospel ang ating pong pinapahayag dito. At matatagpuan natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ayon kay San Juan, chapter 3, verse 13 to 17. The Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John, chapter 3, verse 13 to 17. At ganito po ang nasusulat. No one has ever gone into heaven except the one who came down from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in Him. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they did not believe in the name of God's one and only Son. Wala pang sino ang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sino ang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung paano itinaas ni Moses ang tansong ahas, gayon din kailangan itaas ang anak ng tao, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang mga hindi sumasampalataya. Mga minamahal kong kapatid, kay Kristo ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige nga po'y malakas na papuri sa Diyos. Sige nga, pinakamahin ang napapuri sa Diyos. Hallelujah. Sige po, kayo yung makakaupo.
Natutuwa naman ako, parang tayong radyo, parang tayong telebisyon. Kasi may palakasan tayo at meron pahinaan. Kailangan sabihan mo ng malakas ay ibigay na palakpak sa Diyos. Dapat may pusa ang nagmamahal kay Yahweh El Shaddai. Dahil ang Diyos, nagpupusya siya lagi kayo gisingin sa araw-araw. At pag-ising ninyo, nakahanda na ang umaragasang pagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah. So narinig po natin ang Ebanghelyo na sinasabi ito. Sino po nakinig ng pagbasa? Taas ang kamay. O tinitipid na naman ninyo pagtaas ng kamay. Kaya gusto nyo kawihan, hindi naman yung mga kamay ngayon. Hindi naman pinapawisan yan ngayon. Wala nang magagawa na tabi nyo, nakikiamoy lang yan. Amen? So kung nakinig po kayo, ang inyong kapatid, mahilig kasing magtanong. Kasi doon sa aming mag-aaral, lagi kami tinatanong. Kaya gusto ko rin kayo ay tinatanong. Bakit? Nasa ganun malaman ko, nakasama ko kayo sa pag-aaral na ito. Kasi pag di ko kayo tinanong-tanong, pag minsan-minsan, baka bago ko matapos, naghihilik na ang lahat. Hallelujah. So sinabi ko rito, ano po? Sinabi niya rito, walang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba sa langit. Bakit? Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya Kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya makikita natin doon kung ano talaga ang laman ng puso ng Diyos. Kung ano ba talaga ang plano ng Diyos para sa atin. Kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong narito. Ano po ba ang kalooban ng Diyos doon sa ating binasa? Ang sinabi niya raw sa John 3:16. Kabisado po ba ninyo kung anong nilalaman ng John 3:16? Hello, may kausap po ako. Sino po ito nakakaalam na kung anong nilalaman ng John 3:16? 3 beses ko na binasa sa inyo. Sige po, ano po? John 3:16. Opo, sige po. Babasahin mo niya, pakinggan ninyo, gusto ko tatandaan ninyo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po? Narinig ninyo? So ano ang kalooban ng Diyos? Doon sa binasa ng ating kapatid. Anong kalooban ng Diyos? Upang ang sino man sumampalataya. Kaya niya ibinigay ng kanyang kaisa-isang anak upang kayo na sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapapahamak. Pero karamihan dito ngayon, dito sa inyong lugar, dito sa Balukok, dito sa Kantipay, anong kalooban ng Diyos? Upang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Pero sa karamihan ng tao dito, kayo lang ang naririto. Ibig sabihin, kayo lang nakikinig ng salita ng Diyos, kayo nakakabatid ng kalooban ng Diyos, kayo lang ang hindi mapapahamak. Amen? Kaya nawa, yung binibigay na biyaya na sa inyo ng Diyos, hindi nyo tinatago, hindi nyo itinitipid kung inyong papurihan ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang kalooban sa atin ng ating Panginoon. Kaya ibinigay ang kaisa-isang anak na sa ganun hindi tayo mapahamak, kundi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kalimitan kasi ngayon, ang tao, ano sinasabi niya ng karang Ebanghelyo? Kailangan tayo pumasok sa makipot na pintuan. Ang hirap, sabi naman nila. Eh sabi ng Panginoon, mas mabuti pang araw yung kamelyo, makakapasok sa butas ng karayon. Tayo pa kaya, hindi makapasok doon lang sa makipot lang, pero hindi pa yung butas ng karayon. Makakapasok pa tayo. Mahirap, yes, pero posible. Paano magaganap? Kailangan kaantabay mo, kaagapay mo,
kailangan kasama mo si Yahweh El Shaddai. Kapag kasama mo ang Diyos, ang sabi niya, walang imposible at walang mahirap na bagay. Pero paano mo makakamit para mapasok ka sa makikita pintuan? Ang sabi ng Panginoon doon, ang makakapasok lamang pagsikapan mo hanapin ang kalooban ng Diyos. Pagsikapan mo hanapin ang kalooban ng Diyos at sundin ang kanyang kagustuhan. Sino rito sumusunod sa kagustuhan ng Diyos? Taas ang kamay. Totoo? Malalaman natin maya-maya kung talagang kayo ay sumusunod. Kasi hindi natin pwedeng paglakuan ng Diyos. Iniisip pa lang natin, alam na ng ating Panginoon. Sabi ay pagsikapan ninyong magampanan at sumunod sa aking kagustuhan. Pero ang tao ngayon, iba na pinagsisikapan. Hindi na yung kagustuhan ng Diyos. Ang pinagsisikapan, ang gustong matupad, ay ang pagkakahanap sa tupad. Hindi yung pagtupad sa kalooban ng Diyos, kundi yung tupad ni Kapitan ang hinahanap. Totoo, hindi? Naku, pag hindi pa yung napasama ang pangalan doon, ang daming sinasabi, nakalimutan na yung salita ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Yun nga lang, pagbibigay ng ayuda at hindi ka napasama sa listahan, hindi ka nabigyan. Naku, katakot-takot na nalaki, katakot-takot na sierros, katakot-takot na pagdalabog. Wala naman kasi nakikita yung sa kapitana, kundi lang yung kanyang kamag-anak at kanyang mga kaibigan. Pero hayaan mo na, huwag kang magagalit, magsaya ka. Mas lalo ka pang dapat magsaya kung di ka man mabigyan ni Kapitanay, mas na magalit ka. Bakit? Sapagkat ang ayuda ni Kapitanay, good for 3 days lamang. Hanggang 3 araw lang, 5 kilong bigas, 3 sardinas. Di po ba? Pero dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos, sa iyong pananalig sa Diyos, sa Diyos mo umaasa, ang ayuda ibibigay ni El Shaddai, panghabang buhay. Hindi ang 3 araw. Amen? Ganyan kung magmahal ang Diyos. Dapat ganyan din tayo kung paano magmahal kay Yahweh El Shaddai. Kalimitan, totoo po ito, wala akong pinapatamaan, sinasabi mo lang kung ano ang gustong ipahayag ng Panginoon. Na sa ganoon tayo ay matuto. Hindi naman sa gusto ko kayo patamaan, hindi naman sa gusto ko kayo pagalitan, kundi gusto ko kayo masigit na matuto sa kalooban ng Diyos, na sa ganoon hindi tayo mapapahama. Amen? Kasi pananagutan ko pag meron na pahamak sa inyo dahil hindi ko sinabi ang totoo. No? Kalimitan, sinasabi rin ng mga nagbababad sa simbahan, lalo na ng mga manang ng simbahan, o alam nyo na yun, sino yung mga manang? Di po ba? Lalo na yung mga nasa charismatic community tulad ng El Shaddai. Ito rin po ang pinaka-paboritong sinasabi ng mga manang sa simbahan. Pagka hindi mo napansin, uy, galit na. Ano ba naman yung si Sister Belen? Coordinator pa ng El Shaddai. Tapos di naman namamansin. Ay, hindi lang naman para talaga napansin. Eh, kung di ka napansin, eh, di ikaw ang pumansin. Di mo ba? Ganun naman ang Diyos. Lalo na pagka talaga ikaw ay Old Testament na. Sa nakikita ko rito, parang 50-50. 50% gayut, 50% youth. Pero, kayong mga gayut, huwag kayo magdaramdam. Sapagkat gayut nga kayo, pero hindi pa naman kayo tuyot. Hallelujah. Ibig sabihin, may asim pa kayo sa paningin ni Yahweh El Shaddai. Diba? Kaya nyo, tawagin man tayong gayot. Ako gayot na rin. 71 na rin naman ako. No? Matuwa kayo kung sinasabihan kayong gayot o sinabihan ng kayo matandang hukluban. Ay ano ngayon? Ibig sabihin, dapat tayo magsaya, inabot natin ang pagiging hukluban. Eh, paano kaya yung nagsasabi yun? Nakakasiguro ba siyang aabutin niya yung inabot natin? Ibig sabihin, tayo ang pinagpapala ni Yahweh El Shaddai. O diba? Kahit mga ngayon na kayo, malakas na kayong pumalakpak sa Diyos. At dyan napapasaya natin ng ating Panginoon. At pag napasaya mo ang puso ng Diyos, higit kang pasasayahin araw-araw ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah.
Hallelujah. Kaya hindi lang basta nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lang kayo dapat memoryado ninyo ang mga sinasabi ng Biblia. Hindi lang naman, oo, tama naman, maganda naman, yung marami kang memoryado mga Bible verse, no? Marami kang alam sabihin na mabubuti. Pero hindi sapat iyon. Kalimitan kasi, ang galing-galing sa salita ng Diyos, wala namang kagaling-galing sumunod sa salita ng ating Panginoon. Tama? Hallelujah. Kaya dapat, hindi ka man magaling magsabi ng salita ng Diyos, kahit 2 o 3 lang, pero ang husay mo namang sumunod sa kagustuhan ng Diyos, ikaw ang sinasabing anak na pinalulugdan ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, huwag daw tayong parang matingaw na nakikinig lang sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, naniniwala ba kayo may kapangyarihan? Yes! Pero ang kapangyarihan na ng Panginoon, hindi mo mararanasan hanggang hindi mo isinasabuhay. Kaya ang pananampalataya, no? You cannot please God without faith. Kaya ang pananampalataya natin ang magpapasaya sa puso ng ating Panginoon. Kaya kapag napasaya mo ang puso ng Panginoon dahil sa iyong pananalig, tiyak yun, wala kang hihingin sa panalangin na hindi mo tatanggapin. Hallelujah. Kaya huwag kang iyak-iyak dyan. Kung meron kang karamdaman, kung para sumasakit ang ipin mo nasa sulok, sarap ng ipin ko. Ay, kung meron masakit sa'yo, magsaya ka. Ibig sabihin, nagpapaalala sa iyo ang Diyos. Alalahanin mong may Diyos na makapangyarihan na magpapagaling sa iyo. Wala kang gagawin, kundi lumuhod sa kanyang presensya, umusal ng panalangin, ng tapat na may pananampalataya. Ang sabi ng Diyos, tutugunin ko ang iyong panalangin. Yan ang anak na nagmamahal sa ating Panginoon. Sapagkat kung may pananampalataya ka na wala namang gawa, ang sabi ng Bible, James chapter 2 verse 17, ang pananampalataya walang kalakip na gawa ay patay. Patay kang bata ka. Pag walang kasamang gawa ang pananampalataya. Pero alam ko kayo lahat na nandito ngayon, may kasamang gawa ang inyong pananampalataya. Bakit? Sapagkat nasarap matulog sa ganitong panahon. Pero ito, nagbigay kayo ng oras sa Diyos. Kaya sa pagbibigay ninyo sa Panginoon, hindi kayo uuwing bigo. Sapagkat lahat na isusulat nyo sa iyong prayer request, angkinin mo na, taglayang pananampalataya, answered prayer ka na. Hallelujah. Ibig sabihin, kabisado mo man ang John 3:16, memoryado mo man ang mga Bible verse. Kung hindi mo ito sinasabuhay, wala itong pakinabang at walang kapangyarihan sa iyong buhay. Kasi kabisado mo nga, ngunit hindi mo naman pinatutunayan sa iyong gawa. Maliligtas ka ba ng ganyang klase pananampalataya? May pananampalataya ka naman. Kung wala namang kasamang gawa, ibig mo sabihin, may saysay ang pananampalataya mo? Wala. Waste. No faith. Wala. Kaya ano sinasabi ng Bible, pakinggan po natin. Santiago chapter 2 verse 14 to 17. James chapter 2 verse 14 to 17. Pakinggan po ninyo. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maliligtas pa siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka naman ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Narinig po ninyo? Totoo naman. Ay, meron ka nakita dyan kapatiran, naku, kawawa ka naman. Bakit naman yan ang suot-suot mo? Butay-butay na yan. Ay, tagulan pa naman. Wala ka man lang kahit payong. Kawawa ka naman. Pagpalayan ka naman ng Diyos. Eh, paano siya pagpapalayan? Nakita mo na nga. Hindi mo man siya pinagpala. Kaya nga pinakita sa iyo ng Diyos upang ikaw ang magpala sa kapatid na ito. Ang dami-dami mong damit doon sa kabinet. Inaamag na. Noong bang 40 ka pang Coca-Cola ang katawan. Ang dami. Eh ngayon, para maparado ka na, hindi naman kasya sa iyo. Ba't hindi mo ipanigay? Ba't di mo bigyan ng taong butay-butay ang kanyang damit na sa ganoon mapatunayan ko ang iyong pananampalataya kay Yahweh El Shaddai.
Amen? Totoo ay hindi. Tingnan ninyo kanina si Sister Evelyn. Ang bigat-bigat ng bit-bit-bit niya. Ano yan? Ang bigat-bigat. Mga damit, ibibigay ko sa ating mga kapatid. O diba? Tama. Kesa naman abagin lang yan dyan. Amen? Hallelujah. Eh kung minsan tayo, minamahal ba natin ang mga yan? Souvenir kasi, nung pang sexy ako. Hallelujah. Ay si Sister, parang mapalad ka kapatid. Sa kabilang banda, malapad ka rin. Hallelujah. Pero kung akong tatanungin, mas gusto kong ibakap sa mga ganyan at chabi-chabi. Kesa naman sa bulalo, ang aking yayakapin. Hallelujah. Puro buto-buto. Tama? Kaya magalak kayo, ano naman katatayuan ninyo sa buhay. Sapagkat hindi naman tinitingnan ng Diyos, ikaw ay sexy, payat o mataba. Ang tinitingnan ng Panginoon, ang laman ng iyong puso. Kaya patunayan ninyo ang iyong pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng gawa. Amen. Hallelujah. Tinan nyo kanina sa Sister Evelyn. Gusto ko, pagdating pa lang namin, katakot-takot na pagkain, kaya ngayon, busog pa kami. Hallelujah. Alas 10 kami dumating, kung ano-ano hinain. May lugaw, may prutas, mayroong lumpia, may suman, may puto. Asos, putok ang aming tiyan. Hallelujah. Kasi bakit? Hindi namin siya pinigilan. Kasi gusto niyang patunayan ang kanyang pananampalataya kay Yahweh El Shaddai. Sapagkat hindi naman kami ang kanyang pinaglingkuran. Mga lingkod lang kami ng Diyos. Sinabi niya, kung ang lingkod na aking pinapadala ay inyong minamahal, ako ang tunay inyong minahal. Amen. Hallelujah. Ngayon, ang tanong, I want to share with you 4 important message na nakapaloob sa John 3:16 na kung hindi lang natin ito pakinggan, kundi ating sa buhay, paniguradong mararanasan mo kung gaano kalaki, kung gaano kalawak ang pagmamahal, kung gaano ka ka-espesyal kay Yahweh El Shaddai. Amen. Gusto niyo marinig? O sa susunod na pagkikita na lang natin? Hallelujah. Hallelujah. 4 important message para mapatunayan ng Diyos na siya ang nagmamahal sa atin. Number 1, God so loved. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang walang makakapantay na pag-ibig ng Panginoon. Bakit? Sapagkat Diyos mismo ang pag-ibig po natin ang katotohanan ito. Hindi mo pwedeng ibahagi sa iba ang salitang pag-ibig kung ikaw mismo hindi mo maibig maging ang sarili mo. Tama? Kailangan patunayan mo muna na minamahal mo ang iyong sarili. O paano mo maibibigay yan kung ikaw wala? Amen? Kaya ang mga minamahal kong kapatid kay Kristo, kung gusto mo mapatunayan yan, that changes the love that you want to see in others, ang pagmamahal na gusto mong makita sa iyong kapwa, kailangan una-muna masilayan sa iyo. Sa sarili mo muna dapat masilayan ang bawat bagay na gusto mong ibahagi at gusto mong makita sa iyong kapwa. Maging sa iyong mga anak, sa iyong apo, sa iyong pamilya. Kung anong gusto mong makita sa kanilang respeto sa iyo, kailangan makita mo na yung respeto sa sarili mo at makita yung respeto mo sa kanila. Amen. Kasi pag sabi ng Panginoon, sapagkat kung ano ang iyong tinanim, iyon ang iyong aanihin. Kaya nung may ingredos ko, ay Diyos ko, alala ka mga 5 bulan, ngayon mo naman ingredos. Amen? Yung nagmamahal sa Panginoon, may ingredos. Nino Kenny pa yung may ingredos. Taas ang kamay. Walang aamin eh. No? Aminin. Diyos ko, meron mga kapatiran. Pagdating sa loob, ang lakas-lakas magpuri sa Panginoon. Ang lakas-lakas kumanta, ang lakas-lakas magpatotoo. Pagdating sa labas, di ba nakalabas ng gate, nagpituan sila. Nakatagpili si Mar, oy, alam mo ba? Si ganito pa ba? Ganyan. Ay, oo nga. Alam mo, noon pa naririnig ko na yan eh. Nawala na. May ingredos na eh. Dapat yung ingredos mo,
itang dinda mong amano ng Yahweh El Shaddai. Yan ang nagmamahal sa Panginoon. Hallelujah. 1 John 1:4, 7 hanggang 10. 1 John chapter 4 verse 7 hanggang 10. Mga minamahal, makinig kayo, mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Tunay ba kayo nagmamahal sa Diyos at sa inyong kapwa? Talaga? Totoo? O baka may kaaway pa kayo na hindi niya napapatawad? Maski na yung biyanan ninyong pakialamera, patawarin ninyo. Yung kumarin nyo, patawarin ninyo. Yung nangutang sa inyo, huwag nyo nang singilin. Ay, brother, Diyos ko, 50 na naman ang inutang sa akin. Ay, okay lang yun. Ibig sabihin, talagang pinagpapala ka ng Diyos. Dahil nakapagpautang ka ng 50,000. Di ba, utos yan ng Panginoon? Kung meron sa inyo, huwag nyo nang hahabulin. Huwag nyo nang sisingilin. Bakit? Sapagkat ako ang magbabayad sa iyo. Amen? Totoo ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya nga tuwa ako sa inamit ko kanina. Pangako mo, panghahawakan ko. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos. Huwag yung 50,000 na pinahiram mo. Amen? Ano pa sinasabi ng Diyos? Kung merong hiniram sa inyo, may binuwang isang bagay sa inyo, huwag nyo na rin babawiin. Hayaan nyo na. Paano kung asawa mo ang hiniram? Hindi mo na babawiin? Ano kayo? Babawiin daw. Pero sabi ng Panginoon, huwag nang babawiin nagustuhan siya ng kabila, hayaan mo na. Total, natikman mo na. Hallelujah! Pero, kapag siya'y kusang loob na bumalik sa iyo, tanggapin mo. Sapagkat talagang siya ay para sa iyo. Amen? Hallelujah! Kasi kung gagawin mo, makikipag-away ka, makikipagsabunutan ka lang, bago rin para pa yung book mo, magugulo ka naman. Hallelujah! Hallelujah! Kaya tama ang Diyos. Tama nga ang Panginoon sa kanyang inuutos. Tatandaan niyo, walang inuutos ang Panginoon sa atin. Walang hinihingi sa atin ng Diyos na ikapapahamak natin. Tiyak yan ay ikabubuti at ikapagtatagumpay ng ating buhay. Hallelujah. Marami pa akong oras. Hallelujah. Hallelujah. Ibig sabihin, nang wala pa sa atin ang pag-ibig ng Diyos, ang buhay natin ay naaayon pa sa takbo ng mundo. Totoo, hindi. Kung tayo wala pa dito sa gawain, ang buhay natin, buhay na walang-wala, buhay na pakawala, buhay na laging nagwawala. Pero salamat sa Panginoon, dahil sa kanyang kabutihan, tinawag niya tayo, at tayo naman ay kanyang hinuhugog upang naunawaan natin kung paano ang kalooban ng Diyos. Ayaw niya, ni isa man sa atin ang mapapahamak. Sapagkat sa lumang buhay natin, patungo na tayo sa kapahamakan. Totoo, hindi. Marami nagpapato sa lumang buhay ko, ganito, ganyan ako. Salamat sa Panginoon, binago niya ang buhay ko. Bakit kaya niya binago? Kasi ayaw niyang mapahamak ka. Gusto niya makasama ka niya sa langit na kung saan siya naroroon. Ang pamayanan natin ay langit. Hindi tayo dapat maiwan dito sa mundo. Sapagkat sabi niya pagdating ng araw, dadating ang ating Panginoon, dadating niya yung dalawang gumagapas sa bukid, yung isa kukunin niya at yung isa maiiwan. Dadating niya yung dalawang babae na balad ang gumigiling, yung isa kukunin niya at yung isa maiiwan.
Saan mo gustong makasama? Sa maiiwan dito sa mundo o sa kukunin ni Yahweh El Shaddai? Well, totoo, lakasan ninyo. O kaya may sabi niyan. So gusto niyo makabalik lahat sa langit? Sino gusto makabalik ng langit? Taas ang kamay. O ba tayo ng taas ang kamay? Sapagkat ayaw niyo mauna. Alam niyo na, susunod kayo tatanong kung sino gustong mauna. Mga wais kayo ha. Gusto niyo makarating ng langit pero ayaw niyo mauna. Bakit? Kasi alam ng Diyos, hindi pa tayo handa para sa langit. Kaya ito ginagawa natin, paghahanda para sa atin ng Diyos para tayo makarating ng langit. Kaya huwag kayong a-absent sa gawain ito. Amen? Huwag kayong magka-cancel ng gawain. Umulan lang, kumahalang ng itong tuhod, cancel ang gawain. Magpipiesta kasi, gagamitin magmanabe ng simbahan, cancel ang gawain. Pwede namang ilipat sa bahay na hindi kayo makaabala. Di po ba? Bakit ba pag mayroong birthday, lalo na birthday ni Kapinala, pwede nyo dalhin sa kanyang bahay ang gawain? Bakit pagkabaha, pag ginagamit sa simbahan, hindi pwede? Tama, hindi. Hindi ko kayo pinagagalitan. Nag-cancel na ba kayo ng gawain? Oy, salamat sa Panginoon. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Sapagkat bakit? Tingnan ninyo ang ating Panginoong Jesus. Anong nakikita ninyo? Nakapako sa krus. Sa palagay mo, Diyos yan. Makapangyarihan siya. Pwede niyang i-cancel para hindi siya mapako sa krus. Pwede niyang gawin yun. I-cancel niya lahat ng paghihirap niya. I-cancel niya mamatay siya. Ipako sa krus, silibig. Pero hindi niya ganawang i-cancel dahil sa malaking pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Tapos atin sasabihin niyo, mahal niyo ang Diyos. Bumahalang ng kote, pula lang ng kote, nag-birthday lang si Kapitana, cancel ang gawain. Hallelujah. So palagay nyo, pag nag-cancel kayo ng gawain, sino mawawalan? Ang Diyos o tayo? Tayo! Bakit? Sapagkat sasabihin ko sa inyo ang totoo. Hallelujah. Maraming yakapay na kumain. Gusto ko lapitan din yung nasa dulo kasi parang may naghihikab-hikab na eh. Alam ko ninyo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Magsimba ka man o hindi. Pumunta ka man sa gawain ng Diyos o hindi. Mag-alay ka man sa Diyos o hindi. Mag-tights ka man o hindi. Maglabo ka man o hindi. Sumayaw ka man, kumanta ka man, tumugtog ka man dito o hindi. Hindi lang babago ang kapangyarihan at pagka-Diyos ni Yahweh El Shaddai. Pero sa lahat ng nagmamahal, sa lahat ng lumalapit, sa lahat ng naglilingkod ng tapat sa Panginoon, araw-araw, binabago niya ang kanyang buhay ni Yahweh El Shaddai. Absent pa kayo? Hallelujah. Kasi bakit? Dito niya kayo dinagay niya ko kagambulan. Kaya niyo ko ibibigay na ang ino. Bakit lalo ko lumago? Kaya kayong kasalpantayanan. Dapat lumalago kayo. Kaya kayo basta magpakalago-lago. Amen? Kabitan kasi ngayon eh. Doon tayo kay Laway, magpakalago-lago yan. Bakit wala kamay nag-guli sa kinye? Kaya kaya patilos ng araw mo. Bakit kaya tayo marulang kwintas? Hallelujah. Totoo hindi. Dapat pag pumunta kayo rito, nakalaan ang puso ninyo para kay Yahweh El Shaddai. Hindi sa anumang pumito, ganyan ang nagmamahal sa Diyos. Hallelujah. Talagang mahal ninyo ang Diyos? Magtanungan tayo. Paano yung patutunayan ng pagmamahal din sa Diyos? Binigyan ng sagot yan ng ating Panginoon. Pakinggan ninyong mabuti. John chapter 14 verse 21. Kumari, isulat ninyo. Ulit-ulitin ninyo binabasa sa bahay. John chapter 14 verse 21. Pakinggan niyo mabuti. Ang tumatanggap sa mga utos at salita ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Uulitin ko. Ang tumatanggap sa mga utos at salita ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin.
Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Sino ang umiibig sa Diyos? Hindi na makataas ng kamay yung iba. Anong narinig? Anong binasa natin? Ang umiibig daw sa Kanya ay yung tumatanggap ng Kanyang salita at nagsasabuhay nito. Kaya pag hindi mo naisasabuhay, hindi mo talaga iniibig ang Panginoon. Kayo ang tinatawag ng Diyos ng mga mapagpaimbabaho. Kaya pagdating ng araw, sasabihin nyo, katok kayo ng tanong, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo ako. Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Ang sakit marinig niyo. Pero pag ikaw ay tapat na nagmamahal sa Diyos, hindi ko makatok, binubuksan na ni San Pedro ang pintuan ng langit. Tumulong ka, anak, makihati ka sa kaligayahan ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Ang sarap marinig noon. Amen. Di mo ba? Kesa doon sa pinalalayas ka ng Panginoon. Hallelujah. Hindi ka niya kilala. Pero ang lakas mong magpuri dito. Ang lakas mong magpatotoo. Kaya kapatid, panghinayangan mo na. Isabuhay natin. Kasi sanayan lang naman yan. Pag nasanay ka na sumusunod sa salita ng Diyos, wala ka nang mahihirap, hindi ka nang mahihirapang sumunod. Sanayan lang naman ang lahat. Amen? Kaya sanayan naman ang tunay na pagmahal sa Diyos. Number 2. So number 1, God so loved the world. Number 2, the object of God's love. Ano ang pinupunto at ano ang nilalayo ng pag-ibig ni Kristo sa bawat isa sa atin? Muli sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sa ibang translation ay sanlibutan. Ang tinutukoy dito ni Jesus sa sangkatauhan o sanlibutan ay ikaw at ako. Tayong lahat. Hindi tinitingnan kung sino ka man o ano man ang katatayuan mo sa lipunan. Pero karamihan ngayon, pag ikaw ay naghahanda, sabi sa Ebanghelyo last week, kung ikaw ay maghahanda, ang imbitahan mo ay sino? Yung mga tingkaw, yung mga pilay, yung mga bulag. Pero ngayon, pagka maghahanda, ang unang iniimbitan, si Mayor, si Vice Mayor, si Kapitana, si Kumaring Mayaman. Totoo, hindi. Pag meron niyang mahirap na dumaan, may balunga. Diyan ang hindi mo magpapasin, malis ka nga dyan, baon-baon mo. Dati yung mga bisita ko. Ay sabi ng Panginoon, yun ang iyong iimbitahan. Sapagkat bakit? Nasa mabababa ang ating Panginoon. Wala siya sa mga matataas na tao. Amen? Kaya pag yun ang imbitahan mo, kasama mo sa hapag si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Ang tunay na nagmamahal. Yun ang object ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, dapat maging aware tayo. Kung ano man ang ginagampanan mo sa gawain ito, maaaring maputi o maitim ka, pogi, maganda, pangit, mahirap man o mayaman, bungal ka man o hindi, bata, matanda, gayut o yut, sexy o malapag, hindi yan tinitingnan ng Diyos, kundi ang bawat isa. Ang lahat ay kasama sa listahan ng mga minamahal ng ating Panginoon. Kaya dapat tayo, wala tayong diskriminasyon. Dapat lahat kaya nating mahalin. Amen? Huwag mo ipagmamahal kay Kapitan ako eh. Bakit ko pupunta dyan? Taas-taas ng kamay. Ano, bang aalis ako ng bangko? Eh, ano, kung mangayos ka ng bangko? Pagdilig ko dyan sa Diyos. Amen? Kung may title ka, ikaw nurse, ikaw doktor, ikaw engineer, ikaw maestro, hindi ka na mautusan ng Diyos. Hallelujah. Huwag mong ipagmamalaki ang iyong title. Sapagkat kung maramihan ng title, kaya mo ba tapatan ng title ng Diyos? Makakapagbigay din pa kayo kahit isang title ng ating Panginoon? Ano ang title ng ating Panginoon? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Title niya ng ating Panginoon. I am the Alpha and the Omega. Ako ang daan, ako ang pintuan na dapat pasukan ng mga tupa. Ano ba? Ako ang tagapagligtas. Ang daming title ng Panginoon, pero hindi niya pinagyabang, hindi niya pinagmalaki sa atin, kundi ang kanyang pagmamahal, ang pilit niyang isinisiksik sa ating puso at pagkatao. Amen?
May title ka nga, hindi ka naman magamit ng Panginoon. Kadalasan siya pa ang ginagamit mo para sa iyong sariling kapakanan. Ang lingkod na nagmamahal sa Panginoon, nagpapagamit sa Diyos at hindi ginagamit ang Panginoon. Amen? And that is the object of God's love. Hallelujah. Jeremiah 3:31-3. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with my unfailing kindness. Sa simula pa'y inibig ko na kayo. Patuloy ako magiging tapat sa inyo. Ang Diyos sa bawat isa sa atin ay tapat. Ikaw ang layunin ng pag-ibig ng ating Panginoon. Wala sa ibang layunin sa kanyang pagpunta rito sa lupa, kundi ikaw ay hindi mapahamak at ipadama sa iyo ang kanyang wagas na pagmamahal. Kaya po ba ninyo sukatin ang pagmamahal ng Diyos? Kaya nyo alamin kung gaano kalalim at gaano kalawak ang pagmamahal ng Diyos? Walang sinos pa sa atin ang makakasukat. Walang makakapantay ang pagmamahal sa bawat isa sa atin ni Yahweh El Shaddai. Number 3, it teaches us the sacrifice of God's love. Itinuturo niya sa atin ang sakripisyo ng pagmamahalan. John 3:16 ulit, sapagkat kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang layunin na pruweba na mahal nga tayo ng Diyos. Dapat ba talaga may ebidensya ipakita ng Diyos? Kasi ang tao, mahilig sa ebidensya. Tayo, mahilig sa pruweba. Di nyo naalala kung bakit nung muling mabuhay ang ating Panginoon, nung sa kanyang muling pagkabuhay, magpakita sa kanyang mga alagad, bakit lahat ng sugat niya na wala, bukod tayo sa 3 ang hindi nabura? Bakit? Meron po bang kayo napansin doon? Bakit kaya hindi nawala lahat ng sugat ng Panginoon? Sapagkat mapagduda ang tao. Isa na si Tomas na nagdududa. Ang sabi niya, hindi ako maniniwala hanggang di ko makikita at di ko mahipo ang kanyang mga sugat at butas ng kanyang kamay at paa. Kung nawala lahat yun, may papakita bang ebidensya ang Panginoon? Hello? Kaya hindi nabura lahat. Kaya nung nakita iyon ni Tomas, ano sabi niya? Panginoon ko at Diyos ko. Tomas, naniniwala ka na ngayon dahil nakita mo ako? Mas mapalad yung mga nananalig, bagamat hindi nila ako nakita. May nakakita na ba sa inyo sa Diyos? Wala pa. Pero bakit kayo naririto? Dahil kayo'y nananampalataya at kumikilala sa ating Panginoon. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ganyan tayo. Dapat alam ninyo kung bakit tayo naririto. Dahil tayo may pananalig ng ating Diyos ay namatay, muling nabuhay. At tayo kanyang bubuhayin pagdating ng araw. Amen. Ganyan ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. So yan ang layunin, yan ang pruweba. Kasi tayo, mahilig tayo sa ebidensya. Ano sinasabi ninyo? Ano yung parang ebidensya? Tingkong ebidensya? O kayo naman ngayon, dito ang text, dito ang picture na isinod yun, baka mating ebidensya. Hallelujah. Kung mapatunayan na napahiya yung kapwa mo, masaya ka na. Hello? Masaya ka kung napatunayan mo nagkasala nga siya. Huwag ka putok na putok dyan. O di po ba? Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon sa babaeng nahuli na nangalo niya, ang sino mang walang kasalanan ang siya kunang bumato. Pero bang bumato? Wala. Ganyan din tayo. Ngayon na lamang tayo matino sapagkat pinatino tayo, pinugod tayo ng salita at pagmamahal ni Yahweh El Shaddai. Ngunit, Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Noon, makasalanan tayo kaya bumaba ang ating Panginoon. So, ano pang patunay ang hinahanap ng tao? Ang tao na ang dapat magpakita ngayon ng katibayan at patunay ng wagas ng pagmamahal ngayon kay Kristo at kay Yahweh El Shaddai. Pinatunayan na ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin. Wala na siyang dapat patunayan pa. Tayo na ngayon ang dapat magpatunay kung gaano natin kamahal si Yahweh El Shaddai. Amen?
natuwa ko, marami po kayo. Nawa, wala na mga bakating upuan dito, magdadagdag pa tayo dahil sa dami na nagpupuri at sumasamba na feeling ko kay Yahweh El Shaddai. Ibig sabihin yan, hindi lang kayo nagbubunga, kundi kayo ay tunay na nagbubunga. Amen? Nawa, dumami pa ang inyong mga bunga. Hindi yung bungang araw ang dumami. Hallelujah. Hallelujah. So yan ang patuloy na hinahanap sa atin ng ating Diyos. Ang tanong, mahal mo ba talaga ang Diyos? Kaway-kaway nga yung mga umiibig sa Diyos. Hallelujah. O, palakpakan ng Diyos. Okay. Granted na mahal mo ang Diyos. Ito ngayon ang magandang tanong. Paano mo naman may babalik at may papadama sa Diyos ang pagmamahal mo sa Kanya? May ebidensya, di ba? Ano ang pruwebang may papakita mo? Kapatid ko kay Kristo, ang pinakamabuting may babalik natin kay Jesus. Gawin at sundin ang Kanyang utos at tayo magmahalan tulad ng klase ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kalimitan kasi kung tayo ay magmahal, ganito. Mahal kita, pero mahal kita subalit. Mahal kita datapwa. Ay, iniibig kita, ngunit ang dami mong ganyan. Hindi ka pwede magmahal kung walang kapalit. Ang ating Panginoon walang kapalit na hiningi. Naibigay niya ang kanyang buhay. Pinakita niya ang kanyang wagas na pag-ibig. Dapat ganoon din ang pag-ibig na may padama natin sa ating Diyos. Tapos na ang papel ng Panginoon sa atin. Tayo naman ngayon ang inuunong utusan ng Panginoon na magpadama ng kanyang pag-ibig para sa ating kapwa. Hallelujah. Ngayon, alam mo na kung paano magmahal ng kapwa. Totoo kayong magmahal. Kung sino pa nga yung matigas ang ulo, kung sino pa nga yung masaway sa inyong pagyayaya, yun, huwag ninyong titigilan. At alam ninyo, masabi nga sa inyo, yung gusto mong maakay, yung gusto mong makita ang pagbabago sa kanyang buhay, dapat makita muna sa iyo. Kapag nakikita niya sa iyo ang pagkilos ng Panginoon, lumalapit ka pa lang, hindi ka pa nagsasalita, sumusunod na siya sa iyong pakanyaya. Ay, yung mga anak na ni El Shaddai, talagang nakikita mo, isinasabuhay nila ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya dapat dyan tayo sa mama, na sa ganoon, maligtas din tayo at hindi tayo makahamak. Di po ba masarap kung meron kang naaakay? Sabi nga, sa isang kaluluwang maakay mo, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. Dapat kung ikaw ay magmahal, paano mo bang nagmahal ang ating Panginoon? Paano pa nang nagmahal ang ating Panginoon? Paano niya ipinakita ang kanyang pagmamahal? Iniyalay niya yung buhay niya. Yes. Bakit siya nagpapako sa krus? Pwede naman niya i-cancel. Pwede naman niya mahalin na lang tayo na hindi na siya magpapako sa krus. Sa pag-ibig. Yes. Pero ito ang totoo. Hindi lahat ng nagmahal nagsakripisyo. Pero lahat ng nagsakripisyo totoong nagmahal. Iyan ang ating Panginoong Jesucristo. Nagsakripisyo ba siya o hindi? Nagsakripisyo dahil siya ay nagmahal. Amen? Maliwanag po ba? Napakadali lang na makunawaan ang pagmamahal ng Diyos. Dapat may kalakip na sakripisyo. Hindi yung nagmamahal ka dahil meron kang makukuha. Hindi nagmamahal ka para lang ikaw mauna sa listahan ng ayuda. Ang hanapin mo yung pagtupad sa pagsunod sa salita ng Diyos at hindi yung tupad. Wag yung mga bagay na hinahabol mo sa mundo ang iyong hinahanap, kundi ang hanapin mo muna yung kayang magbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Ay kalimitan kasi ngayon, hindi Diyos ang hinahanap, kundi yung ibinibigay ng Panginoon ang hinahanap. Yung ayuda, yung tupad, ano pa hinahanap ng tao? Pero dapat ang unahin mong hanapin yung nagbibigay, yung may kakayang magbigay ng lahat ng iyong hinahanap. Matthew 6:33. Ano bang sinasabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong kasunod? And all these things
be added to you. Hanapin mo una sa lahat ang Panginoon na kayang magbigay at ang lahat idadagdag sa iyo. Hindi mo na kailangang hanapin ang hinahanap na ang kakatok sa iyong pintuan. Door to door, iyahatid sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Kaya kung ano-ano hinahanap ninyo, ang hanapin muna nyo ang Diyos na may kakayahang magbigay. Ang Diyos na tunay na nagmamahal sa atin. Number 4, who are the recipient of God's love? No? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. So sandaling tayo ay magsakripisyo dahil sa pag-ibig. Kapatid ko, kahit kailan, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Hindi yan nakakalimutan ng Diyos, sapagkat may biyayang laan para sa iyo. Pero kung piliin ng tao maging matigas ang ulo at maging pasaway, mayroon ding nakalaan na parusa. Sa mga nagmamahal totoo sa Diyos, sa mga sumusunod sa salita ng Diyos, may pagkasa kang makarating at makabalik ng langit. Pero kung hindi ka naman sumusunod sa salita ng Diyos, pasaway ka, magkamalala, meron ka rin namang pupuntahan. Doon ka sa smoking area. Kaya kung mahilig ka rito sa barbecue, doon ikaw ang babarbecuein. O anong sinasabi? Sister Belen, naku sorry ha, hindi mo na ako makakapunta kayo sa gawain. Bakit? Ang layo kasi at napakainit. Diyos ko, dito pa lang, kaya pa lang ang init, naiinitan ka na. Paano pa kaya sa impyerno? Kung hindi ka pupunta sa gawain ng Panginoon, kung hindi ka makikinig ng salita ng Diyos, na siya magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Ayaw mo nang mainit, pero yun ang ginagawa mo, papuntang mainit. Ang layo-layo, mas malayo ang langit na gusto mong puntahan. Kung dito sa kanyang gawain, nalalayuan ka na. Paano pa kaya sa langit? Tulad ngayon, nalaman ko, umiikot ang gawain sa 4 ninyong parokya, sa 4 ninyong chapter. Kabiyobakal, dito sa Kantipay, Kainin, at doon sa Divina Pastora. Kaya niyong pumunta tuwing araw ng Huwebes, kung saan ang gawain ng Diyos, kahit malayo, totoo, o magpakatotoo kayo. Mamaya magpinicture ako kayo lahat, titignan ko sa susunod na pagpunta ko kung sino ang absent. Isusumbong ko kay El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Meron tayong kapatid, 96 years old na, nagdiwang ng kanyang birthday. Meron siyang cake, pinablo, then tinanong, Nay, ano pong inyong wish? Ano sa palagay niyo ang kanyang wish? Mahabang buhay. Diyos ko, 96 na. Ang dami na niyang bonus. Gusto pa niya mahabang buhay. Ay, pwede naman yun. Pwede naman ibigay yung Yahweh El Shaddai kahit 120, 130, 140, 150, makakalimang 100K ka na. Pwede naman ibigay sa iyo ng Panginoon dahil walang mahirap at walang imposible sa Diyos. Amen? Hallelujah. Pero hindi lang ang ganda ng gusto ibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi lang 150 years, kundi buhay na walang katapusan. Buhay na walang hanggan ang gusto ibigay sa atin ng ating Yahweh El Shaddai. Tayo po yung tayo. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, gusto nyo talagang mahalin ng Diyos ng buong buo? Kasi sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Kung siya lang ang laman ng puso mo, kung siya lang ang mahal mo diyan sa puso mo, dapat walang kaagaw sa puso mo si Yahweh El Shaddai. Kaya yun nga sa asawa nyo, huwag sila gawin yung number 1. Number 2 lang kayo. Bakit? Kasi si El Shaddai ang number 1 sa ating mga puso. Amen? Meron kayo magdaramdam. Pero sinasabi, susungkitin ko ang mga bituin. Ipakukuwentas ko sa iyo.
Ikaw lang ang laman ng puso ko. Nasaan ang Diyos? Amen? At kung gusto mo talaga matutunan mahalin ng totoo ang Diyos, umpisahan mo yan sa paglilinis sa puso mo. Kasi hindi pwedeng manahan yan ang pag-ibig mo sa Diyos kung nandyan pa ang poot, nandyan pa ang hinanakit, nandyan pa ang galit, nandyan pa ang pagdarabog, nandyan pa ang pagtaas ng uso, nandyan pa ang pagiging pusong namon, nandyan pa ang pagre-reklamo, nandyan pa ang madanyang kwida. Dapat buong-buo nandyan dyan sa puso mo si Yahweh El Shaddai. Nasa ganoon, sa bawat iisipin mo, sa bawat gagawin mo, magagawa mo lahat dahil sa pagmamahal mo sa ating Panginoon. Naniniwala kayo mahal tayo ng Diyos? Sasarilinin ba natin ang pagmamahal ng Diyos? Ibahagi natin yan sa ating pamilya. Ibahagi natin yan sa ating kapwa. Na sa gano'n, sa susunod ng mga araw, hindi kami outnumbered na kami mga brother. Tingnan niyo, puro kay sister, wala kayong mga brother, husband. Isama niyo rito. Isama niyo mga anak ninyo. Isama niyo ang pamilya ninyo. Na sa gano'n, hindi lang tayo mamahalin at magmamahal sa Diyos, kundi ang ating buong pamilya ay nagkakaisang nagmamahal kay Yahweh El Shaddai. Kaya sabihin mo ngayon, Lord, mahal na mahal kita. Ano naman ang sinasabi natin Panginoon sa atin ngayon? Tell the world of His love. Ipadama mo, ibahagi mo, ikalat mo sa mundo ang pagmamahal ni Yahweh El Shaddai. At habang inaawin ko ang gandang awin dito, nais ko ngayong itaas ninyo ang inyong mga prayer request, itapat ninyo sa inyong mga puso, yakapin ninyo lahat ng mga bagay na gusto nyo mabasbasan, ang inyong mga bags, ang inyong mga wallet, ang inyong kalusugan, ang inyong mahal sa buhay, ang inyong mga passport, ang inyong ikinabubuhay, ang inyong hanap buhay, at ang inyong mga kalusugan. Lakipan ninyo na inyong napakalaking pagmamahal at pananampalataya at ang ninyo, hindi kayo uuwing bigo, kundi bibit-bitin at ipababao sa inyo ng Diyos ang katugunan sa inyong mga kahilingan. Sabayan po ninyo ang ating mga choir kung alam ninyo ang aming dito. Tell the world
naroon ang pag-ibig, naroon ang Diyos ng pag-ibig. Salamat, Panginoon, na dito pa sa aming kalagitnaan, sapagkat damang-dama namin ang iyong presensya. Damang-dama namin ang pag-ibig ng bawat isang magkakapatid dito sa iyong gawain. Kaya nawa, Panginoon, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy kang magpakilala sa dakong lugar na ito. Patuloy mong ibuhos ang iyong banal na presensya. Paranas mo sa lahat ng naririto, Panginoon, ikaw ang makapangyarihan ng Diyos na higit sa sapat at hindi nakukulang. Na sa bawat lumalapit sa iyo, sa lahat ng nagmamahal sa iyo, ikaw ay lubusang nagpapakilala. At Panginoon, hindi mo sila hahayaang mapahamak. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, gayon na lamang ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Pagmamahal na walang makakapantay. Pagmamahal na hindi kayang sukatin. Pagmamahal na hindi kayang tingnan kung gaano ito kalawak. Subalit ito'y madarama natin sa araw-araw natin mga buhay. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Nagganap na, naipadama na sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Tayo naman ngayon kung gaganap na magpahayag, magpadama ng pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Sapagkat ang utos ng pangalawang pag-utos ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Pagmamahal na wagas, pagmamahal na walang pag-iingot, pagmamahal na meron lamang gustong makuha, kundi magbigay tayo ng ating pagmamahal at hayaan na natin ang Diyos ang gumanti sa atin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, mas napaparangalan natin ang ating Diyos, mas napaglilingkuran natin ang ating Panginoon, mas maipapadama natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapadama natin ang pagmamahal sa ating kapwa-tao. Sapagkat ang ating ginagawa sa iba, sa Diyos mismo natin ito ginagawa. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo. Salamat sa palagi mong pagkalinga sa iyong gawain sa dakong lugar na ito. At narito po, Panginoon, ang iyong mga anak na minamahal na lubos mong kinululugdan sa dakong lugar na ito ng balukod, Panginoon. Dito sa Divina Pastoral Chapter, Panginoon. Lord, nawa po, Panginoon, inaangkin namin ang iyong salita, inaangkin namin ang iyong mga pangako na wala ka hihilingin sa iyong pangalan, kalakip ang pananampalataya at pasasalamat na hindi namin tatanggapin. At sa oras ito, Panginoon, damang-dama mo ang pananampalataya at pagmamahal ng bawat isa sa amin. Kaya naman po kalang naisulat at hindi naisulat sa kalang mga prayer request, gaano man po kalaki, gaano man kaliit ang kalang kahilingan, ang magagawa ko, Panginoon, ilapit sila sa trono na iyong grasya, ilapit sila sa trono na iyong pagpapala, ilapit sila sa iyong kabutihan, Panginoon. Nawa, wag kang papayan na uuwi silang bigo, uuwi silang luhaan, kundi, Panginoon, hayaan mong bitbitin nila, hayaan mong baunin nila, Panginoon, ang iyong kabutihan. At ngayon pa lang, Panginoon, amin pong inaangkin ang katubunan na lahat ng kanilang inaasam-asam, lahat ng kanilang tinataas ay iyong ipagpapala. Ang kanilang mga bagis ituloy mo, Panginoon, ng iyong biyaya at pagpapalang rumaragasa upang hindi po sila magkulang sa lahat ng bagay. Lalo-lalo na po, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita, sa pagpapalago ng iyong gawain sa dakong lugar nito. Kailangan din po nila, Panginoon, ang finances. Kailangan nila ang alam mabuting kalusugan. Ibigay mo po at proteksyonan sila sa araw-araw. Lord, patuloy mong gamitin ang ipagpala ang coordinator, assistant coordinator, secretary, treasurer, ang iyong mga frontliners, ang choir, ang instrumentalist, ang mga tithers, ang mga givers, ang mga elders, at ang iyong mga anak na nagmamahal na hindi nagkakain ng kanang oras at panahon na ikaw ay sambahin at purihin tuwing araw ng iyong tinakda sa dakong lugar na ito, tuwing araw ng Huwebes, Panginoon. Hindi mo sila kinakalimutang daanan at buhusan ng iyong biyaya at pagpapala. Maraming salamat na may pagpala mo rin po ang iyong punong lingkod, si Brother Mike. Lord, patuloy mo sa bigyan ng kalakasan ng kung loloobin at mga karapatan mo. Kung gugustuhin mo, Panginoon, may babalik mo ang matuwid niyang pananalita. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. At ganun po, Panginoon, ang ating pong bansang Pilipinas, lalo-lalo na po ang ating pong bayang Pampanga. Panginoon, na marami ng pagkakataon na ninakawan, niloko, Panginoon, ng nakararami sa mga lingkod, Panginoon, na itinatakda, Panginoon. Lord, kayo na po ba ang ko sa kanilang puso, sa kanilang kaisipan, na matutunan po lang maglingkod
na sa ganoon din na po bahain ang mga anak mo sa lahat ng lugar na ito. Maawa ka po, Panginoon. Lord, pahupain mo na po ang mga baha. In the name of Jesus. Maraming salamat. Kundi ang pabahain mo, Panginoon, ang iyong rumalagasang biyaya at pagpapala. At ngayon pa lang, Panginoon, sa inyo pong pag-uwi, amin po, Panginoon, inakin na kami po'y uuwing mga answered prayer. Uuwing mga pinalakas. Uuwing binigyan ng bagong pag-asa. Uuwing binigyan ng kagalingan ng aming mga mahal sa buhay. At kami uuwing mga mananagumpay sa buhay. Sa pangalan ng ating Panginoon Hesus, sa iyo lahat ng papuri at karangalan, pagdakila at pagsamba, pagpalain tayo ng mabuting Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, ang lahat ng sabi ng malakas na Amen! Amen. And let us give thanks to the grateful heart. Praise the Lord.